Hit na tambayan ngayon ang mga food parks. Kaya naman ang celebrity dad na si Christopher Rojas hindi nagpahuli sa latest craze. Pero bago pa ang lahat ng ito, hilig na talaga ni Christopher ang pagluluto. Simula pagkabata, mahilig na ako sa pagkain, magluto. Gusto ko na maging kusinero. Maging sa kanyang pagtanda at pagbuo ng sariling pamilya, bit-bit ni Christopher ang kanyang passion for cooking. Yung asawa ko hindi naman siya masyado marunong magluto. So, simula na nag-asawa kami, ako yung nagluluto para sa mga bata. Breakfast, lunch, and dinner. The celebrity dad then opted to translate his passion to numbers. Kaya naman ang pagkain, ginawang negosyo na rin. At heto na nga ang kanyang latest na pinagkakaabalahan, ang Dad's Kebab sa Truck Park sa Marikina. Nandito tayo ngayon sa Truck Park Marikina, kung saan located yung Dad's Kebab. Tara! Ang Dad's Kebab nagsimula to sa 4 na magkakaibigan na mahilig kumain. Sa isang kwentuhan na nagluto kami, gusto namin na something new. Took us a year para ayusin. Then may opportunity dumating na ganito, magbubukas na park, na food park. So, ayun, we grab it. December 2016 nang magbukas ang Dad's Kebab sa Truck Park. Ang Truck Park ang isa sa pinakamalaking food parks na nagbukas sa Marikina. Over 30 food stalls ang makikita rito, kabilang na ang Dad's Kebab. Nandito na kami ng mga 2:33. So, to prepare things, tapos setup lang yan. So, 4 p.m. nagsa-start na siya. Pero nagkakaroon talaga ng flow yung tao na 6 onwards or 7 onwards. Nung nagsa-start kami, ang color coding talaga sana na gusto namin dito is the typical yellow, red, black. Hirap na hirap kaming pag-isipan. Parati sinasabi namin sa naming partner na si Bruce Matellano, wag natin gawing komplikado ang mga bagay-bagay. So yun, nag-settle kami sa white and blue. Kumbaga color ng Greece, ng Santorini. Light color siya pero mas nag-stand out kami dahil napakagaang sa mata. Nakikita nyo naman, maliit lang yung space. Meron yung mga tao namin dyan. Ito yung aming kapitan, si Jonel, si Jason, si Sweet, siya yung sa cashier. Nung nagsa-start kami, tinawag namin sila, winalk through ko sila sa dapat gawin. Ganito yung preparation, ganito yung temperature, ganito yung gagawin mo, ganito yung mixing. Nung first week, nagka-cram kami, pero second week, okay naman na sila, mahal naman nila yung ginagawa nila. Sa akin, it doesn't matter kung mas marami yung tao o konting tao yung inahawakan mo kasi pareho lang silang gagawin mo at tatrabahuin mo. Smaller manpower meant greater efficiency pagdating sa operations ng Dad's Kebab. At kahit mas marami ang workload, masaya pa rin ang mga nagtatrabaho rito. Bali, magsimula to, makakilala ko na sila, sila Christopher, sila Boss Jill. Nila ako, in-invite nila ako mag-manage ng store. Patrabaho din yung food store kasi lahat na titingnan ko, yung paglabas ng product, tapos yung delivery, tapos yung ending, kumbaga lahat, overall ako tumitingin. Kahit matrabaho dito, masaya naman kasi sama-sama naman kami, 4, di ba? Meron naman kami camaraderie, kumbaga. Nung una, nahirapan kami sa kitchen dahil nga maliit, pero nalagyan ng sistema. So, yun lang ang sagot sa lahat. Sistema lang talaga. May system ka na maayos, okay na siya. Ang isang stall sa food park, baka minsan mas malaki pa yung kinikita ng ganito kaysa sa sit down. Less yung overhead, so less expense yung kuryente mo, mas maliit. Though ang rent baka mas mura pa or pareho lang. Pagpasok nyo, tapos na. Ito na siya. Dito namin ginagawa yung mga kebab namin, dyan namin niluluto. As you can see, tapos dito kami nagpe-prepare. So, ayun, dito yun sa cashier. So, ito lang lahat.
Sa management, si Bruce Matellano. Sa mga papeles, sa mga accounting, si Jilboy de Guzman. Si Harvey Gomez and ako, kami sa kitchen, sa inventory, kami lahat ng kailangan sa pagkain, sa food. Daily kami nag-groceries, tapos total Marikina, malapit lang dito yung palengke. So lahat ng mga gulay namin, fresh, ang karne namin everyday. Hindi nabaguhan si Christopher pagdating sa food business. Ngunit ang pagmamanage ng isang stall sa food park, patuloy pa rin niyang pinag-aaralan. Niyang menu. Kahit ako tsaka yung panganay ko, honestly, hindi kami fan ng Filipino na pagkain masyado. So, kasi lumaki ako nung yung father ko pa, iba rin yung, siyempre, kinakain niya. Kaya namin naisip na Mediterranean and Persian yung gawin. Kasi parang feeling namin, gusto namin matikman din nung ibang tao yung in a affordable price, yung food namin. Sa amin, hindi kami gumagawa ng pre-cook. So, parati kaming pag in-order, luluto namin. So, it takes time. So, sinasabi namin sa mga customer namin na may waiting time kami. Kasi iba kala pag kebab, Persian o ano lang, no. Pag kebab, basta nasa skewer siya, kebab siya. Sa sibuyas, bukod sa, kasi di ba smell is tasting. So, kaya naman tayo nagkakalasa pag amoy. Nagko-complement siya dun sa karne. And maganda siya tingnan. Ito, nadadaanan ka ng tao. I mean, lahat kaming mga stall dito, wala kang kalaban dito eh. Kasi lahat ng pupuntang tao dito, lahat gusto nilang tikman yan. So umiikot lang yung customer. So ito yung mga orders namin. Ito yung chicken kebab. Meron siyang 2-piece chicken na skewers. Meron siyang grilled onion tomato, tapos may pita. Yung red and white sauce namin. Ito yung shrimp kebab. So same lang, ganun din. Tapos ito yung beef. May choice sila kung pita or rice. Hindi mo na kailangan magtawag ng tao dahil pupunta na sila dito. So ngayon, pag natikman nila yung pagkain mo, nandun na lang yun sa produkto mo kung babalikan nila o hindi. Masarap. Lasang-lasa yung mga spices tsaka yung may texture din yung pagkain. Yung tao, unpredictable talaga. Minsan, kung kailan konti, mas mataas yung sales mo. Minsan, ang dami-dami ng tao, hindi naman ganun kataas ang sales mo. Nagbablast kami sa social media, tapos nag-i-invite ka na ngayon ng mga friends. Kung all out ang efforts ni Christopher at ng kanyang partners para mapalago ang negosyo, all out din naman ang support ng kanilang mga pamilya. Bukod sa lahat kami, puro tatay, yung pamilya namin, suportado naman kami sa mga pinagagawa namin. Yung asawa ko, actually, mas nagpapanik pa siya kaysa sa akin. Parang feeling niya, dapat daw bantayan namin ng bantayan, ganyan. Pero at the end of the day, masaya rin dahil nakikita mo yung asawa mong masaya sa ginagawa mo. Actually, para lang kami naglalaro talaga. Ganun namin tinitingnan yung negosyo. Dapat masaya ka lang. Kasabay ng pag-enjoy ni Christopher sa kanyang latest business ay ang patuloy na pag-aaral sa mga techniques upang mas umasenso pa ito. Honestly, kahit marami na akong tinayo, nag-aaral pa rin ako sa industriyang pinapasok ko ngayon.
ako sa mga partners ko, natuto ko. Unang-una, siyempre patience. Yun talaga yung pinaka-importante sa lahat, patience. Dapat marunong kang tumanggap ng mali mo, ng komento ng ibang tao. Dapat hindi lang ikaw ang magaling. Tsaka higit sa lahat, dapat masaya yung environment na pinagtatrabahuan mo. Kasi pag hindi na siya masaya, wala nang kwenta lahat yan. Unti-unti na ring nabubuo ni Christopher ang tamang formula para sa isang successful na negosyo. Gusto po namin na imbitahan kayo, i-try nyo po yung food namin, ang Dad's Kebab. Located po kami sa Truck Park along Hill Fernando Avenue. Masarap po yung pagkain namin and try nyo. This has been Christopher Rojas for Starbiz, where you experience the business of the stars.